Sapat nga ba ang mga safety measures ng lugar? Ano nga bang eksaktong nangyari bago nalunod ang dalawang atleta? At isa sa mga usaping lumutang ay ang posibilidad na may nakataling pabigat sa mga biktima o kaya naman may ibang taong sangkot sa kanilang pagkamatay. Mayroon pong shocking revelation or natuklasan patungkol sa pagkamatay ng dalawang atleta mula sa Ateneo. So ano nga bang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa komunidad ng palakasan at edukasyon sa Pilipinas ang pagkamatay ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Divine Adely at Rene Clert Baterbonia matapos silang malunod sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora. Ang insidenteng ito hindi lamang nagbunsod ng kalungkutan sa kanilang mga pamilya, kaibigan at kasamahan sa koponan, kundi nagpasiklab din ng maraming tanong tungkol sa mga pangyayari bago ang trahedya. Kasunod ng malawakang usap-usapan sa social media at iba't ibang ulat, nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang malaman kung may kinalaman bang karahasan, kapabayaan o anumang uri ng foul play sa pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon po kay sa Aurora Provincial Police Office, wala silang nakitang ebidensyang magpapatunay na may naganap na foul play kaugnay ng insidente. Inihayag din ng pulisya na walang nakitang mga pabigat o anumang bagay na nakatali sa katawan ng mga biktima nang sila ay matagpuan. Ang payag na ito ay naglalayong linawin ang ilang haka-haka na lumutang matapos ang trahedya. So ayon po sa mga ulat, naganap ang insidente habang nagsasagawa ng team building activity ang basketball program ng Ateneo Bayan ng Dipaculao, Aurora. Ang naturang aktibidad ay bahagi umano ng paghahanda at pagpapalakas ng samahan sa koponan bago ang mga susunod na kompetisyon. Sa gitna ng mga aktibidades, nagkaroon ng insidente sa tubig na humantong sa pagkalunod ni Divine Adely at Rene Clert Baterbonia. Kaagad na naglunsad ng search and rescue operation ang mga otoridad at mga kasamang kalahok sa programa. Gayunpaman, hindi maisalba ang buhay ng dalawang manlalaro. Ang kanilang pagkamatay ay agad na kinumpirma ng Ateneo de Manila University sa isang opisyal na pahayag. So dahil sa lawak ng interes ng publiko sa kaso, nagsagawa ng masusing pagsusuri ang Aurora PNP. At isa sa mga usaping lumutang ay ang posibilidad na may nakataling pabigat sa mga biktima o kaya naman may ibang taong sangkot sa kanilang pagkamatay. Subalit ayon sa paunang resulta ng investigasyon, walang nakitang indikasyon na may nakataling pabigat sa katawan na alinman sa dalawang atleta. Wala ring natuklasang senyales na may direktang pananakit o sinadyang pagpatay na naganap bago sila nalunod. So dahil dito, sinabi ng pulisya na wala silang nakikitang foul play sa insidente na sa kasalukuyan. Mahalagang tandaan ng kawalan ng indikasyon ng foul play ay hindi nangangahulugan na tapos na ang lahat ng investigasyon. Karaniwang ipinagpapatuloy pa rin ng mga otoridad ang pagkakalap ng testimonya, forensic examination at pagsusuri sa iba pang ebidensya upang makabuo ng mas kumpletong larawan ng mga pangyayari. Lubhang naapektuhan ang buong komunidad ng Ateneo sa pagkawala ng dalawang kabataang atleta. Sa kanilang opisyal na pahayag, ipinahayag ng Universidad ng matinding kalungkutan at pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Ang pagkamatay ng dalawang atleta hindi lamang pagkawala para sa kanilang basketball team, kundi maging para sa buong pamantasan. Kilala ang mga student athlete bilang mga kabataang nagsisikap pagsabayin ang akademikong pag-aaral at kompetisyon sa sports. So dahil dito, malaki ang naging epekto ng trahedya sa kanilang mga klase, guro, coach at kapwa-atleta. Bagamat bata pa,
Kapwa may mahalagang papel sina Divine Adely at Rene Clert Batebornia sa kanilang koponan. Sila ay bahagi ng susunod na henerasyon na mga manlalarong inaasahang magdadala ng karangalan sa Ateneo sa mga darating na taon. Sa mga pahayag na lumabas matapos ang insidente, maraming kasama nila ang nagbahagi ng kanilang alaala tungkol sa dalawa. Inilarawan sila bilang masisipag, disiplinado at mabuting pakikitungo sa kapwa. Ang kanilang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang sa komunidad ng Ateneo Basketball. Karaniwang bahagi ng paghahanda ng mga sports team ang mga team building activity. Layunin nitong palakasin ang tiwala, komunikasyon at samahan ng mga miyembro ng koponan. Sa maraming pagkakataon ay nagiging mahalagang instrumento ang mga ganitong programa upang mas maging epektibo ang pagtutulungan ng mga atleta sa loob ng laro. Gayunpaman, ipinapakita rin ng insidenteng ito na mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng kalahok sa bawat aktibidad. Kinakailangan din ng malinaw na safety protocols, sapat na bilang ng rescue personnel at maingat na pagsusuri sa mga panganib bago magsagawa ng mga outdoor activity, lalo na kung may kinalaman ito sa tubig. Sa kabila ng pahayag ng pulisya na walang foul play, marami pa ring tanong ang publiko. Ano nga bang eksaktong nangyari, bago nalunod ang dalawang atleta? Sapat nga ba ang mga safety measures ng lugar? Ilan ang safeguard o rescue personnel na nakaantabay? Mga agarang tugon ba namang magsimulang magkaroon ng problema? May mga rekomendasyon bang ilalabas upang hindi na ito maulit? Ang mga tanong na ito ay mahalagang masagot upang mabigyan ng kapanatagan ang mga pamilya ng mga biktima at upang matiyak na may mga pag-aral na mapupulot mula sa trahedya. Sa anumang kaso ng aksidenteng pagkamatay, mahalaga ang masusing investigasyon. Hindi lamang ito para malaman kung may pananagutang legal ang sino man, kundi upang matukoy na rin ang pagkukulang ng sistema kung meron man. Sa kasong ito, inaasahan ng publiko na maglalabas pa ng karagdagang impormasyon ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri. Maaari ring magsagawa ng sariling internal review ang paaralan at ang mga organizer ng aktibidad. So, dahil dito, isa sa mga pangunahing aral mula sa pangyayaring ito ay ang kahalagahan ng water safety. Kahit mahusay ang physical na kondisyon ng isang atleta, hindi nangangahulugang ligtas na siya sa lahat ng panganib na maaaring idulot ng malalim o malakas sa tubig. Ilan sa mga karaniwang rekomendasyon ng mga eksperto ay ang mga sumusunod. Sabi nila, dapat daw magkaroon ng sapat na bilang ng lifeguards. Siguraduhin may rescue equipment sa lugar at magsagawa ng risk assessment bago ang aktibidad. Magtala ng emergency response team at magbigay ng safety briefing sa lahat ng kalahok. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring mabawasan ang posibilidad ng mga kahilintulad ng trahedya. Maraming personalidad sa larangan ng sports nang nagpayag ng kanilang pakikiramay sa pamilya ni Adely at Batebornia. Ang insidente ay nagpapaalala sa lahat na ang mga atleta hindi lamang manlalaro kundi mga anak at kapatid, kaibigan at estudyante rin. Maraming basketball fans at alumni ng Ateneo nagpahayag ng kanilang kalungkutan sa social media. Ang ilan pa nga ay nanawagan ng mas malalim na investigasyon habang iba naman ay nagbibigay pugay sa alala ng dalawang kabataang atleta. Hindi lamang ang Ateneo kundi maging iba pang paaralan at organisasyon ang maaaring matuto mula sa pangyayaring ito. Ang bawat institusyon na nagsasagawa ng outdoor at team building activities ay may responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ang insidente ay nagsisilbing paalala na kahit ang mga gawaing may mabuting layunin ay maaaring humantong sa trahedya kung may mga panganib na hindi sapat na natutugunan. So, ang pagkamatay ni Adely at Rene Clert ay isang malungkot na kabanata para sa buong komunidad ng Philippine Basketball. Ayon sa Aurora PNP, wala silang nakitang ebidensyang nagpapakita ng foul play at wala rin nakitang mga pabigat na nakatali sa kanilang katawan gaya ng sinasabi ng ilan. Gayunpaman, patuloy pa rin hinihintay ng publiko ang buong resulta ng investigasyon upang lubos na maunawaan ang mga pangyayari. Habang nagpapatuloy ang paghahanap ng sagot, nananatiling pinakamahalaga ang pag-aalala sa buhay at pangarap
ng dalawang kabataang atleta. Ang kanilang pagkawala ay nagsisilbing paalaala sa kahalagan at kaligtasan, pananagutan at pag-iingat sa lahat ng aktibidad na kinakasangkutan ng kabataan. Sa huli, ang tunay na parangal sa kanila ay alaala ay pagtiyak na mga aral mula sa trahedyang ito ay magiging gabay upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Kaya naman from our end ay we ask prayer no dun po sa kanila pong pamilya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.